Hello po, Sir Encinas. Nandito po ako sa labas ng Santisimo Rosario Parish Church sa UST para i-tour kayo. Dito po ako nag-service para sa parish excursion. Dito po ako sa harapan ng simbahan. Dito po ako sa labas ng simbahan. Ngayon po wala pa pong bus na sa loob. Pero kanina po matapos lang po lang. Dito po, tuwing everyday may mass dito sa simbahan. At tuwing Sunday, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pong 8 na mass every Sunday. Ito po ang loob ng simbahan sa simbahan ng parish excursion. Hello, Sir Ross. So, dito po papasok kami sa office ng parish para i-tour. Here in the office, you can see 3 pictures na naka-frame. First, si Reverend Father Franklin Beltran, parish priest ng Santissimo Rosario Church, the Pope, and Cardinal Tag. Ayun po. Thank you. For sa tour po natin, papakilala ko lang po. This is Sister Nita. And this is Sister Dorothy. Sila po yung nandito sa office. This is the garden beside the parish church. Nandito po ako ngayon sa UST Garden sa gilid po ng Santissimo Rosario Parish Church. Morning po, ako po si Sergeant Palaka from Balaya sa Mandalucan. Pwede po ba kayo ano po yung pangalan? Edgar Vergara. Yan taon po po. Saan po kayo po? Sila Pilipinas. Bakit po kayo nag-serve po sa parish? Ano kasi, member ako ng meeting of Mary sa San Sebastian. Dito, tapos, naisip ko na lumipat na dito yung bahay na malapit dito. Sa'yo naman mag-service yung bahay. Marami ka matututunan. Ilang taon na po kayo sa May ano natin, dito po sa UST? ilang. Thank you po. Good afternoon po. I'm Sandy Palangka from Beltran. Christina. Paano niyo po siya napapatibay everyday sa mga nangyayari sa Ganito, kasi anak ko, dito nag-aaral. Hindi na ako time nandun dito, tsaka ako nag-uulito sa church. Kaya ba, every Sunday, nagsisimba kami sa family, tapos eto, everyday na dito ako sa church. Iba ang nararamdaman ko talaga. Hindi tulad ng dati na sa labas ako kumakain, nagtatrabaho, parang ang gaan-gaan sa ngayon. Hindi lang sa financial, sa lahat-lahat. Sa lahat, hindi lang sa anak kasi minsan tulad noon ako sa financial, lahat akong gulong, lahat akong nagagawa, lahat akong susunod na ano namin. Pero ngayon sa college ko na mahalala, hindi siya mahalala. May dumating sa mga friends sa
for this day, for this another opportunity. Tsaka hindi lang ako, kasi yung ibang students, di ba, pupunta lang sa chapel pag exams. Napapansin ko kasi yun, ang daming students na nasa chapel tuwing exams lang. Pero pag regular day, wala. So parang wala yung consistency nila na nasa chapel lang sila kasi may kailangan sila. Unlike me na everyday kailangan mag-chapel ako, hindi lang dahil sa may kailangan ako or dahil sa may exam ako. Pero gusto ko nag-chapel ako kasi gusto mag-thank you everyday. Kahit wala akong hihingin, kailangan nasa chapel ako everyday para mag-thank you. Bago pumasok and bago mag-thank. So, para sa akin, strong yung faith ko and consistent ako. Hindi lang ako yung nagdadasal dahil sa faith ko. Kunahan po syempre tayo as a student. May dumadating na time na nagkakaproblema tayo sa studies, sa kaya sa bahay, sa bahay. Nakaka-epekto sa'yo para medyo buhay ka. Once lang siguro sa life ko na yung time na umalis yung parents ko na palayo ako sa Lord. Pero, syempre kasi bata ka pa. Pero as nag-mature ka, parang nung tumanda ka na, na-realize mo na pag may problem, the more na dapat close tayo kay God. Kasi the more na dapat tayo humingi ng guidance from Him. Kesa sa lumalayo tayo kasi gagalit tayo. Kasi wala naman tayong karapatan para magalit kay Lord or para magtampo. Kasi diba, kahit pa paano ang problem, dapat kino-consider natin as blessing. Kasi syempre it will make us stronger.